na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Pag-ibig, tagumpay, at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid ni na Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Belprado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Sandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres, alas 5:30.
Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo. Si Van RJ po na meron ng stage 5 chronic kidney disease. Na nagdadialysis siya, sabi ng nanay niya 3 times a week. Meron din siyang hika. Nung 20 years old po siya, nung nag-aaral po siya, bigla nilang po siyang nilagdag, nagkasakit. Tapos, kahit anong gawin ng vitamins, parang hindi yung tumataas yung hemoglobin niya. Pwede natin pag-abutan ng 20, 50 pagka sa dami ninyong magbibigay ng tulong, pagka pinagsama-sama yan, malaking maidadagdag sa budget na para sa operasyon ni Van RJ. Marami tayong good news, mga kapamilya! Dahil po sa inyong mga ginito ang puso o heto. Kaya naman, nagpadala po tayo ng nebulizer na hiling ni Van RJ. Papasalamat po sa DZMM Teleradyo at DZMM John. Ngayon, nagpapasalamat din po ako sa nagbigay ng itong nebulizer na si Mr. Anthony and Scarlett. Maraming salamat. Aksyon ngayon ang hatid ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis 2:00 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo. Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM Radyo Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa ICE 30. Una sa balita, una sa public service. Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake na balita. DZMM Radio Patrol 6:30. Una sa balita, una sa public service. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa 6:00 at kasama si Doris Bigornia sa 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradyo. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita 4:00 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rubaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada 5:00 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico 6:00 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita 7:00 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia 8:00 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan 9:00 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan 10:00 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Linya Corpus kasama si Migs Bustos 11:00 ng umaga.
Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ang mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon! Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Iba't ibang mga trahedya, mga sakuna, at syempre, lagay ng panahon ang babantayan natin. Lagi ko pong sinasabi, job you, just always bring your umbrella. Dati kasi, katutok lang tayo sa response. Ngayon, even yung kamalayan ng ating mga kababayan has gone a long way. No? Ako po ang inyong mga kasama, Ariel Rojas. Atid po namin ay kaalaman para sa inyong kaligtasan, laban po sa anumang panganib o sakuna. Dahil ang mahalaga, lahat tayo laging ligtas dapat. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang panig. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang. Sa istrenta, nagbabalita, naglilingkod saan man sa buong mundo. DZMM, Radyo Patrol. Sa istrenta, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Oh, Pilipino! Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita at maglilingkod kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, kape, hoy! 4:01! Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Ngayon po ay Martes. Maulang morning kapamilya, July 22, 2025. Narito mo nagbabagang balita sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig lalawigan binaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat, libu-libong individual apektado. 5 nga italang patay sa pagagupit ng bagyong Krising at habagat. Ayon po yan sa Office of Civil Defense. EDCA sa iba't ibang bahagi ng bansa gagamitin sa rescue at relief operations. 2 pang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo binabantayan ng Pag-asa. Investigasyon ng Napolcom sa mga pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero, tinangka umanong aregluhin. Sa lalawigan, radio broadcaster patay sa pamamaril sa Surigao del Sur. At sa ating po balitang sports, posibleng rematch kay WBC welterweight champion Mario Barrios. Ibinasura ng kapo ni People's Champ Manny Pacquiao. Magandang morning, maulan morning kapamilya. Kami po yung mga kasama ngayong Tuesday morning. Kompleto pong 2 pogi at may isang pogi partner. 3 pogi tayo nandito. May mga nanonood sa ating mga pogi rin. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano, Maya Paabak. Ulat, panahon,
Alamin muna po natin ang magiging lagay ng ating weather sa maghapon. Naku, kasi lakas pa rin ba ng mga pag-ulan na naranasan natin kahapon yung magiging sitwasyon natin today? Alamin po natin yan mula sa ating Pag-asa weather forecaster na si Sir Obet Badrina. Sir Obet, magandang morning! Magandang umaga po, gayon din sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Unahin po muna natin yung na-issue na heavy rainfall warning as of 2 a.m. Nakataas pa rin ang red warning sa Metro Manila, Bataan at Cavite. Ilang bahagi po ito ng Cavite, particular na sa Bacoor, Imus, Kawit, Cavite City, Noveleta, Rosario, Tanza at General Trias. Habang orange warning naman sa Rizal, Zambales, Pampanga, Bulacan, Laguna, Batangas at nalabing bahagi ng Cavite. Yellow warning naman po sa Tarlac, Quezon at Nueva Ecija. So basically po, itong area natin sa Metro Manila, malaking bahagi ng Central Luzon at Calabarzon, inaasahan pa rin natin ang tuloy-tuloy na mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot po ng mga pagbaha. Dulot pa rin ito ng habagat. Mamaya pong alas 5 na umaga magkakaroon po tayo ng panibagong update kung magpapatuloy pa itong malalakas na mga pag-ulan. But generally po, ngayong araw, asahan pa rin natin yung malakas na pag-ulan sa malaking bahagi po ng Metro Manila, Calabarzon, kasama yung Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Occidental Mindoro. Habang may inaasahan din tayong mga pag-ulan sa bahagi ng Benguet, Tarlac, Marinduque, Oriental Mindoro. Dulot po ito ng hanging habagat or southwest monsoon. Magiging maulap naman yung kalangitan sa malaking bahagi ng Kabisayaan, labing bahagi ng Luzon, kasama yung Zamboanga Peninsula, Barm, Soxargen at Davao Region. Generally fair weather naman po ang inaasahan nating lagay ng panahon sa labing bahagi ng Mindanao. Kagaya po nung binanggit nyo, may dalawa tayong low pressure area na minomonitor. Yung isa po ay nasa mahigit 1,000 kilometro silangan ng Central Luzon, habang yung isa pang low pressure area ay nasa 370 kilometers silangan ng Calayan Island. Isa po sa dalawang low pressure area na ito ay maaaring maging bagyo, pwede po mamayang gabi or bukas o sa mga susunod na araw. At ito po yung patuloy nating i-monitor. Bagamat, base sa pinakauling datos natin ay ang possible na maging track nung either na magiging bagyo po doon sa dalawang LPA ay pahilaga. So medyo malit pa yung posibilidad na maglandfall ito sa ating bansa kung maging bagyo man po mamayang gabi or bukas. Araw ng Miyerkules. So muli po wala tayong nakataas sa gale warning ngayon, pero nais po natin bigyang diin na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon ngayong araw dulot ng hanging habagat. Kaya mag-ingat po sa mga posibilidad ng mga flash floods and landslide, lalo na nga po na ilang araw na rin inuulan itong ating areas po sa may western section ng Luzon, kasama dyan lalo na yung Metro Manila. Sir? Sir Obet, ibig sabihin yung nababanggit yung LPA na posible maging bagyo. Itong nararanasan nating pagbaha, pag-ulan, mas lalala pa ito. Magiging depende po ito sa development po niya. Yes, tama naman po kayo. Kasi pwede niyang maapektuhan yung pagpapalakas sa hangin habagat. No? So kung ngayon po na wala pa tayong bagyo pero malakas na yung nagiging epekto ng habagat, pwede pang magbago yun once na ma-develop yung low pressure area. Sir Obet, sabi niyo po ay magiging maulan pa rin yung ating maghapon. Gaano ito kalakas kumpara sa naranasan naman nating ulan kahapon at halimbawa dito sa NCR, sa Pampanga area, sa Bulacan? Base po sa pinakauling datos natin, posibleng malalakas pa rin. Halos kapareho nung kahapon naranasan natin. Kaya po malaki pa rin yung potensyal ng mga pagbaha na maaaring maging epekto nitong malalakas na pag-ulan. Sige po. At babantay din natin. Usually, di ba, nagpapalabas din kayo ng rainfall advisory. As of now, may nakataas ba tayo ng rainfall advisory, Sir Obet? Opo, naka-red warning po ngayon ng Metro Manila. So, yung mga warning nilalabas po natin every 3 hours, ito po yung magpapakita sa atin ng specific na intensity. No? Kasi po, in the next 24 hours, alam lang natin na malalakas yung mga pag-ulan. Pero yung very specific na anong mga lugar yon, sasagutin po yun ng mga heavy rainfall warning. Oo, kung naka-red tayo, ibig sabihin ito yung pinakamalakas na rainfall advisory na yung color coding natin. Kapag red, di po ba ito yung talagang tuloy-tuloy na buhos ng ulan na malalakas? At malaki
yung tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa mga flood-prone areas. Naku, ayan. Naku, mag-iingat po tayo mga kapamilya ha. Kumpleto yung warning ni Sir Obet sa atin. Kaya po, mag-isip na tayo kung lalabas ba tayo, aalis ba tayo today. Medyo hindi pala good ang ating weather sa maghapon. Sir Obet, maraming salamat po. Maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga po si Sir Obet Badrina mula po sa Pag-asa. DZMM, numero 1 sa aksyon. Samantala, ilang lugar sa Metro Manila ang binahabunsod ng halos maghapong pag-ulan na dulot po ng habagat. Sa Pasig, sinabi ni CDRRMO Chief Bryant Wong sa DZMM na halos 4,000 residente na ang inilikas sa lungsod dahil sa banta ng pagbaha dahil sa pagtaas ng tubig ng Marikina River at pag-apaw naman ng Wawa Dam. Tinututukan anya ang Barangay Santolan kung saan 3,000 residente na ang inilikas. Binabantayan na rin ng Pasig LGU ang mga barangay sa May Bunga, De La Paz at Rosario na malapit po sa ilog. Sa Maynila, sinisi ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga sirang pumping station na dahilan ng mabilis na pagtaas ng tubig at babagal na paghupa ng baha sa lungsod. Pero giit po ng MMDA, gumagana ang mahigit 20 pumping station sa Maynila. Pinag-aaralan naman ng Manila LGU ang iba pang paraan para mapabilis ang paghupa ng baha sa Maynila. Sa Quezon City naman, umabot lampas tao ang baha. Sa ilang bahagi ng lungsod, bunsod pa rin ng pag-ulan. Kabilang sa mga apektadong barangay ang Apolonio Samson at Masambong. Binahari ng bahagi ng Commonwealth Avenue at Araneta Avenue. Hinala ng QCLGU posibleng may kinalaman sa pagbaha sa lungsod ang ilang tinatayong infrastruktura ng gobyerno kabilang ang MRT-7. Sa Valenzuela naman tayo, sinabi ni Mayor Wes Gatchalian na mahigit 600 pamilya o mahigit 2,000 individual ang inilikas sa District 1 at 2 ng lungsod. Apektado anya ang 24 na barangay ng lungsod ang binaha at naramdaman nila ang mabilis na pagtaas ng tubig dulot ng pag-apaw ng Lamesa Dam na dumadaloy sa Tuliahan River. Pansamantalang naninirahan ang mga ito sa mahigit 30 evacuation center at nabibigay lahat ng pangangailangan ng mga ito. Sa Caloocan City naman, mahigit 500 pamilya at halos 2,000 individual ang inilikas sa lungsod. Sinabi ni Mayor Along Malapitan na nabibigyan ng pagkain at iba pang pangangailangan ang mga evacuee. Binabantayan anya mga barangay 165 at 167 dahil sa pagtaas ng tubig sa Tuliahan River. Alas 4:12 na po na madaling araw, itinaas sa ikatlong alarma ang Marikina River matapos umabot sa mahigit 18 metro ang taas ng ilog. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Marikina DRMO Head Dave David na ipinapatupad na ang forced evacuation sa mga residente malapit sa ilog. Umabot na niya sa 20,000 ang mga residenteng inilikas at patuloy pa ang paglilikas tulad sa mga barangay Tumana, Malanday at Nangka na abot bewang ng tubig. Tiniyak ng Marikina LGU na nabibigay ang pangailangan ng mga evacuee. Oras natin, 13 minuto makalipas sa ika-4 na madaling araw, tuloy tayo sa mga balita. Sa San Mateo, Rizal, halos 500 pamilya o katumbas sa mahigit 1,700 individual ang inilikas dahil sa pagbahabunsod ng ulang dala ng habagat. Sinabi ni San Mateo Rizal MDRRMO Head Braulio Villanueva na 10 barangay sa lungsod ang apektado ng malawakang baha na umabot ng 19.7 meters kahapon. Sakali namang umabot sa 20 meters ang baha, ipatutupad daan niya ang sapilitang paglikas. Basta AM. Lubog sa baha ang ilang bayan sa Pampanga dulot ng ilang araw ng pag-ulan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Pampanga Governor Lilia Pineda na mga matataas na lugar na dating hindi binabaha ay lumubog. Naka-alerto anya ang MDRMO at barangay officials para sa gagawing paglilikas sa mga apektadong residente. Ayon sa gobernadora, mabilis ang pagtaas ng tubig na nagpalubog sa maraming barangay. May nasira anyang mga taniman ng gulay pero naani na ang mga tanim na palay. Sa bayan naman ng Flor de Blanca, sinabi ni Mayor Mike Galang na pinag-aaralan ng pagdeklara ng state of calamity dahil sa pinsala ng pagbaha at pag-ulan. Posible anyang gamitin ang calamity fund para sa ayuda sa mga magsaka na binaha at nasira ang mga pananim. Sinabi pa ni Galang na umabot na sa dibdib ang tubig sa ilang barangay, partikular sa mga barangay Maligaya dahil sa pagkasira ng dike. Sa Bataan naman, sinabi ni
Tinalupihan MDRMO Head Catherine Montemayor na binaha ang 17 barangay sa naturang bayan dahil sa pag-apaw ng mga ilog. Nagpatupad anya ng forced evacuation sa mga apektadong barangay dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Abra naman, patuloy ang clearing operation sa Tineg. Matapos sirain ng landslide, baha at pagbagsak ng mga puno ang ilang kalsada. Sa Nalnaan Road, rumagasa ang tubig. Sa Madignac Bulig Road, bumagsak naman ang malalaking bato. Pansamantalang isinara ang Kaganayan Relocation Road dahil sa makapal na putik. Basta AM. 5 naman ang napaulat na namatay sa pananalasa ng bagyong Krising at Habagat. Sinabi ni Office of Civil Defense Deputy Spokesperson Diego Mariano na 2 rito ang kumpirmado na habang patuloy pang kinukumpirma ang report sa 2 namatay sa Northern Mindanao at 1 sa Davao Region. 5 rin ang napaulat na nasugatan habang 7 ang nawawala. Mahigit 220,000 pamilya o mahigit 800 at 70,000 individual ang naapektuhan ng mga pag-ulan at baha. Inalerto na rin ng OCD ang mga lugar na sinalanta ng bagyong Krising at Habagat na posibleng epekto naman ng binabantayang low pressure area. Kabilang dito Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Central Luzon, Northern Luzon, Western Visayas at Negros Island. Pasada Probinsya. Samantala, umabot na sa 6 ang namatay sa Negros Occidental dahil sa bahang dulot ng bagyong Krising at Habagat. Natong balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo. Sa report ng Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, 3 ang namatay sa bayan ng Binalbagan. Kinabibilangan ito ng isang lalaking nahulog sa ilog, isang 12 anyos na nahulog din sa ilog at isang 84 anyos na senior citizen na nalunod sa baha sa loob ng kanyang bahay. Sa bayan ng Hinubaan, isang kasambahay ang namatay matapos makuryente habang nagsasampay ng mga damit. May naputol na live wire na tumama sa sampayan at namatay din ang lalaking tumulong sa kanya. Isang mangingisda naman na natagpo ang patay sa Sagay City nitong linggo. Umabot sa 18 LGU ang naapektuhan ng pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan sa loob ng 4 na araw. May nananatili pang higit sa 800 mga pamilya sa iba't ibang evacuation center sa Negros Occidental. Nakatakda namang magdeklara ng state of calamity ang bayan ng Binalbagan at Kabangkalan City. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo. Maraming salamat, Romeo Subaldo. Samantala, mahigit 160 milyong piso ang iniwang pinsala ng bagyong Krising sa Pangasinan. Sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 155 milyon pesos ang halaga ng nasirang infrastruktura at mahigit 5 milyong piso naman ang halaga ng nasirang pananim. Napinsala ng bagyo ang mga tanim na palay at high-value crops. Una nang isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Umingan. Binabantayan naman ng provincial government ang posibleng pagbaha sa Dagupan City at mga bayan ng Calasiao, Santa Barbara, Lingayen at mga Tarem. Samantala, mahigit 7,000 pamilya ang apektado ng pag-ulan at landslide sa Cordillera Region. 3 kalsada sa Apayao at Quezon Road ang hindi madaanan ng mga motorista. Wala naman na italang namatay o nasaktan sa Cordillera. Basta AM. Tiniyak ni NDRMC Chairman Defense Secretary Gilberto Teodoro na nakahanda ang gobyerno sa pagresponde sa kalamidad sa harap ng pagagupit ng habagat na nagpalubog sa ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Patuloy na nakikipag-ugnay si Teodoro sa NDRMC at Office of Civil Defense kahit na nasa Amerika ito kasama sa delegasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Teodoro na bago pa sila tumulak pa Amerika, inatasan na siya ng Pangulo na bantayan ng relief efforts, rescue efforts at pagresponde ng gobyerno. Inatasan ni Teodoro ang militar na makipag-ugnay sa US Indo-Pacific Command para maggamit ng mga EDCA sites para sa rescue at relief efforts. Nakahanda na rin anyang tumulong ang Japan. Dagdag pa ni Teodoro, tinututukan na ni Pangulong Marcos Jr. ang sitwasyon sa bansa kahit nasa official visit ito sa Amerika. Oras natin, 19 na minuto makalipas sa ika-4 na madaling araw. Sinuspindi ng Malacanang ang pasok sa lahat ng level sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Metro Manila ngayong araw.
Dahil po yan sa sama ng panahon na dulot ng habagat. Wala rin pasok sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Pangasinan, Tarlac at Occidental Mindoro. Idineklara rin ng palasyo na walang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa mga nabanggit na lugar maliban sa mga ahensya na responsable sa pagbibigay ng tulong at pagresponde sa panahon ng kalamidad. Sa Laguna naman, nagdeklara rin ng walang pasok sa lahat ng level si Governor Sol Aragones. Inanunsyo naman ng MMDA na suspendido ngayong araw ang number coding scheme. Wala rin pasok ngayong araw sa House of Representatives. Basta AM, MM. 7,000 customer ng Meralco ang putol ang supply ng kuryente bunsod ng pag-ulan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga na karamihan dito ay mula sa Cavite, Rizal at Metro Manila. Babalikan niyang supply ng kuryente kapag bumuti na ang panahon at humupa na ang ba sa mga apektadong lugar. Samantalang inanunsyo ng NLEX Corporation na bukas na at muling naradaanan ang lahat ng toll plaza at rampa ng NLEX, SCTEX at NLEX Connector. Ito'y matapos isara dulot ng pagbaha at malakas na pag-ulan dala ng habagat. Basta AM, MM. Nailigtas ang bata na tinangay ng rumaragas ang baha sa Batasan Hills sa Quezon City. Sa video, malakas ang ragasan ng tubig nang nadulas ang bata at inanod na alarma mga taong malapit sa pinangyarihan ng insidente at nagtulong-tulong na masagip ang bata. Isang lalaki ang lumusong sa rumaragasan tubig para mailigtas ang bata. Napanood mo yung video ng partner? Oo, partner. Kasi Patakot, Ang lakas na ragasa yung bata, tumatakbo lang mag-isa dun. Oo, tapos kahapon partner, bukod dyan, napansin natin sa Espanya, sa may Swimming Taft pool. Avenue, ginawang resort sa mga bata yung baha, di ba? Espanya, sa Taft, kung saan may baha, nandun nagsuswimming yung mga bata, partida, nagda-dive pa. Oo, Hirap. nakakatakot yung gano'n. Naku, baka magkasakit, ha? Mami, mga nanay, Ito mga na, tatay. nagpaparamdam, eh. Yan na yung trangkasong sunod yung partner. Pag di mo Ay, iwan, wag, gamot ayoko. naman. Huwag mo kaiwan dito sa Ay, mag-isa. hindi. Oras po natin, alas 4:21 na po na madaling araw. Good morning. Maulang morning po ngayong Tuesday morning. Kapamilya, mag-iingat po tayo sa ating mga bahay, lalo't sinabi po ng Pag-asa na posible maging bagyo yung binabantayang LPA po, ha. Siyempre yung mga pagba-partner, kung kinakailangan po ng tulong, may kontakin po ninyo yung kailangan kontakin. Mamaya po, iikutan ng mga radyo patrol natin yan, siyempre. Kasama kami dalawa ng aking partner Ayan, at ng iba pa natin mga kasamang pogi at magaganda. Yung mga lugar po na binaha para po mabigyan kayo ng guidance kung lalabas pa ba kayo o hindi. Pero sa ngayon po, kumusta po ba yung sitwasyon ninyo? Kumusta yung inyo po mga lugar? Aba, pwede nyo po yung i-share sa amin na siyempre doon sa ating Viber number. Bilis, wala pa yan, ha? Wala pa yan. May tuloy agad. Alerto dapat. Sa ating Viber number na 0919-278-3000. Ayan po, kayo po ay mag-message po mamaya. At kami po ni Kuyang Partner, bukod sa pagbati, kakamustahin po namin kayo inyong mga lugar. Lalo na yung Marikina Partner, alert level 3 na. Ngayon. Ibig sabihin, pagka ganon, forced evacuation na, di ba? Kailangan po natin sumunod, mga kapamilya, ha, pagka inanunsyo po ng LGU na kailangan yung Kaya ang tulubigas. Marikina, sanay sila sa ganyan. Pati doon sa mga warning nila, mas sumusunod na agad sila ngayon. Ayan, mas yan, ha. Alas 4:23, sabahan po muna sa aming pagbabalik. Buntis, nadaganan ng nabuwal na puno sa Davao Occidental. Patay! Ama, patay naman sa pananaga ng anak sa Southern Leyte. Yan at iba pa mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Partner, Patrol magdadala Balita. ka ng payong, ng kapote, ng bota. Huwag kakalimutan. Ang ganda ng buwelo ko, partner. Oo, tama yan, partner. Huwag kalimutan. Lalo na yung bota. Oo. Kasi para iwas tayo sa leptospirosis. May nakita ko ngayon uso yung hanggang half body mo kasama siya, ipapasok mo siya mula paa. Yung para siyang suit. Na susuot mo, tapos para naka-jumper siya sa'yo. So kahit hanggang dibdib yung baha, wala kang pakialam kasi safe ka dahil nakasuot sa'yo yun. Yun ang mga uso ngayon. Dapat gumamit po tayo na gano'n, ha? Pausuhan din ngayon. Oo, syempre. Kasi mas importante po ang kaligtasan at ang kalusugan natin, di ba? Kaya babalik po ang Radyo Patrol Balita alas 4. Kape! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol.
pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To Si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Meron po siya parang maliit na bukol. Siya po ay diagnosed na osteosarcoma. Ito po ay nagkakaroon ng bukol sa buto, nagkakaroon ng nawawala ang kanyang function. Now, Manilin, ano ba ang ating kailangan? Kailangan po namin ay blood donor po ng platelet po para sa operasyon po niya bukas. Makakausap natin si Manling Mariposque para ikwento sa atin ang naging matagumpay na operasyon ni Franz. Masaya po siya ngayon kasi nawala na po yung masakit sa paa niya, na matagumpay po yung operasyon niya. Kaya po ako ay tuwang-tuwa bilang tita po na masaya, nakikita ko siya na masaya din. Maraming salamat po, napakalaking tulong po ang naibigay niyo sa aming kamangkin. Aksyon ngayon ang hatid na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Basta AM, MM. Steve Binagka, Robert Manosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Oras po natin, 4:27 na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig lalawigang binaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat, libu-libong individual apektado. 5 na italampatay sa pagagupit ng bagyong Krising at habagat. Ayon po yan sa Office of Civil Defense, EDCA sites sa iba't ibang bahagi ng bansa gagamitin sa rescue at relief operations. 2 pang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo binabantayan ng Pag-asa. Investigasyon ng Napolcom sa mga pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero, tinangka umanong aregluhin. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Sa ating pong ulat kalusugan, nagpaalala ang Department of Health o DOH sa mga magulang. Ito na partner ha, na huwag hayaang lumangoy ang mga bata sa baha dahil sa banta ng leptospirosis. Bawal ba? Bawal partner. Bakit iba yung nakita natin kahapon, yung mga nadaanan natin sa Espanya? Enjoy na enjoy eh. Gumawa pa sila ng improvised na slide. At patambling-tambling pa yan. Ito sinabi po ni DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo na maraming bahagi ng katawan ang pwedeng tamaan ng leptospirosis kapag nababad sa baha. Siyempre, bukod sa pagbabad sa baha, partner, naiinom mo pa yan eh. Totoo. May ganun eh. Siyempre, pag dive mo, di ba? Oo. Meron kang bibig. Minsan sumisigaw yung mga bata pag dive nila o kaya sa ilong dumaan, di ba? Ayon po kay Domingo, minamonitor din ng DOH ang posibleng kaso ng waterborne at influenza-like illnesses, gayon din ng dengue. Paalala ng kagawaran, hugasan agad ang bahagi ng katawang nababad sa baha at magpakonsulta sa mga health center kahit wala pang nararamdamang senyales ng sakit. Yan po ang ating ulat kalusugan on a Tuesday morning. Agri-Balita. Agri-Balita. Magandang madaling araw sa ating mga kaservisyo magbubukid at mangisda. Kaka, Maya Paabak. Sino nga yung isa? Sangkay. Maupay Naga. Ayan, sino nga yung salitain? Para po sa ating agribalita, ibinigay
ng National Irrigation Administration sa Regional Irrigation Management Office ang heavy equipment na nagkakahalaga po na mahigit 700 milyong piso upang mapahusay ang irrigation system sa Misamis Oriental at Karatig Probinsya. Malaking tulong ang bagong kagamitan upang mapabilis ang serbisyo sa mga magsasaka, lalo na po sa panahon ng taniman at pagpapanatili ng mga pasilidad ng irigasyon. Ayon po kay Governor Juliet Uy, may dagdag na ayuda rin sa mga magsasaka at agrarian reform beneficiaries mula sa pamahalaang panlalawigan. Samantala, binuksan ni Mayor Eric Cañosa ang Agrofair ng Gingoog City upang palakasin ang ugnayan ng mga lokal na magsasaka at ikayatin ng kabataan na makilahok sa agrikultura. At yan po ang ating agribalita at muli, good morning! Magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyong magbubukid at mangingisda. Kumusta po ang ating mga pagsasaka? Naku, binahato, panigurado. Yung mga mangingisda naman, wag muna kayong pumalahot ha. May masama po ang panahon. Magandang morning! Good morning! Sa oras po natin, alas 4:30, radsaraan po natin ang mga balita sa lalawigan. Pasada Probinsya. Unahin natin sa Davao Occidental, patay ang isang 9 na buwang buntis matapos madagalan ng nabuwal na puno ng nyog sa barangay Tikulon sa bayan ng Malita. Naglalakad ang biktima at alagang aso matapos maglabas sa balon nang mabagsakan sila ng nabuwal na puno. Namatay din ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sinasabing maliwalas ang panahon nang mangyari ang aksidente. Sa Surigao del Sur, patay naman ang radio broadcaster at station manager ng Radyo Gugma matapos puntabangan ng barangay o sa barangay Mangagoy sa Bislig City. Tama ng bala sa ulo ay kinamatay ni Erwin Segovia alias Boy Pana. Nagmamaneho ng motorsiklo ang biktima matapos ang kanyang programa na barilin ng sospek. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis sa nasabing krimen. Nagalok si dating Cantilan Mayor Carla Lopez Pichay ng 1 milyong pisong pabuya sa makapagbibigay ng impormasyon sa mga pumatay. Sa Southern Leyte naman, patay ang isang 51 taong gulang na lalaki matapos umano itong tagain ng sariling anak sa barangay Dagsa sa bayan ng Sogod. Ayon sa investigasyon, nagwala at nagsira ng mga gamit sa bahay ang suspect na si alias Mike na 27 taong gulang. Sinubukan ng ama na pakalmahin ng anak, ngunit ilang ulit siyang tinaga sa kamay at muka gamit ang 30 pulgadang flat bar. Isinugod ang biktima sa ospital ngunit idineklarang patay. Tumakas naman ang sospek at nagtungo sa kabundukan ng barangay. Patuloy ang follow-up investigation at hot pursuit operations ng pulisya. Sa Davao City naman, patay ang isang 24 na taong gulang na lalaki habang sugatan ang kanyang kinakasama at 11 buwang gulang na sanggol matapos silang pagtatagain umano ng kanyang kapatid sa barangay Wangan, Kalinan District. Kinilala ng pulisya ang biktima bilang si alias Jing, ang live-in partner nito si alias Girly at ang suspect na si alias June. Batay po sa investigasyon, nagiinuman ng tatlo na mauwi sa mainit na pagtatalo matapos itahin ni June ang kapatid dahil sa issue ng relasyon nito sa kanyang asawa. Sinundan ng suspect ang 2 biktima sa kanilang bahay at pinagtataga ang mga ito. Nagtangkapan lumaban si Jane ngunit binawian ng buhay dahil sa malalim na sugat. Dinala naman sa ospital ang sugatang mag-ina. Naaresto ang suspect na sasampahan ng kasong murder at frustrated murder. Nakumpiska rin ang ginamit na armas. Sa Bohol naman, patay ang 78 taong gulang na lalaki matapos pagtatagain sa barangay Kansiwang sa bayan ng Gindulman. Ayon sa pulisya, nakikipag-inuman ang biktimang si Angelo Gisalta umapa sa sospek na si Samuel Amoncio Balaba na 67 taong gulang. Nagkaroon ng pagkatalong dalawa, pumunot ng bolo si Balaba at pinagtataga ang biktima. Nahuli si Balaba sa hot pursuit operation at kasalukuyang nakakulong sa Gindulman Police Station habang inihahanda ang kasong homicide laban sa kanya. Sa Maguindanao del Sur, patay naman ang isang commander ng Moro Islamic Liberation Front matapos pagbabarilin ng mga armado sa barangay Penabtaban sa bayan po yan ng Raha Buayan. Kinilala ni Raya Buayan at Police Chief Captain RG Ayana ang biktima na si Buntok Utap ng 106 Base Command ng MILF. Isa pang babae malapit sa Dansalan Elementary School ang nasugatan dahil naman po sa ligaw na bala. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang motibo sa nasabing pamamaril.
Patay ang dalawang miyembro ng NPA sa magkasunod na enkwentro sa Masbate. Unang napatay ang isang hindi pa nakikilalang rebelde sa sagupaan sa barangay Candelaria sa bayan Puyo ng Uson noong Sabado. Kinabukasan napatay rin si Ronaldo Mollejón alias RM, nakasapi ng Sparrow Unit ng NPA Bicol Regional Party Committee sa barangay Matagpak sa bayan naman ng Milagros. Si Mollejón ay pininiwala ang sangkot sa pangungutong at panggugulo sa ikatlong distrito na Masbate. Arestado naman ang isang 35 anyos na guro sa isang universidad sa Baguio City dahil sa umanay pagdukot at panggagahasa sa isang 14 anyos na grade 10 student. Ayon po sa pulisya, hinablot ng sospek ang biktima na papasok sana sa paaralan. Tinakpan ang kanyang ilong at bibig at dinala sa isang lodge sa Bakaking Central. Pagkagising ng biktima, wala na siyang saplot at nakaramdam ng pananakit sa pribadong bahagi ng katawan. Agad siyang humingi ng tulong at nag-report ang kanyang guro sa pulisya. Nakakulong sa Baguio City Jail ang sospek na sinampa ng reklamong rape sa prosecutor's office. Sa Laguna, isang operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasugatan sa bypass operation na nauwi sa barilan sa Calambas City. Ayon sa Police Regional Office 4A, isinagawa ng mga ahente ng PDEA Region 4A ang operasyon sa parking lot ng isang mall bandang alas 9 ng gabi nang manlaban ang mga sospek. Mabilis namang tumakas sa mga sospek gamit ang isang sports utility vehicle na may plate number na NIN 5940. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Pasada Probinsya. Vietnamese at 11 Pinoy na sangkot sa illegal na beauty clinic sa Cebu City inaresto. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie, good morning. Inaresto ng mga operatiba ng Cebu City Police Office ang isang Vietnamese at 11 Pinoy sa loob ng beauty clinic sa Barangay Cogon, Cebu City. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre nila ang klinik nang may nagreklamo sa kanila na walang lisensya ang mga staff at wala ring mga kaukulang permit ang klinik. Isa ang dayuhan sa mga nagpapatakbo ng pasilidad. Nasamsam naman sa loob ng klinika ang mga syringe, beauty enhancement machine, gamot at iba pang ginagamit sa pagpapaganda. Sinampahan ng Vietnamese at ang mga Pinoy ng paglabag ng FDA Act of 2009 at Medical Act of 1959. Maaari silang makulong ng 1 hanggang 10 taon at multang 50,000 pesos hanggang sa kalahating milyong piso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez. Maraming salamat, Annie Perez. Alas 4:37 na po na madaling araw, abangan po sa aming pagbabalik, paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake, muling ibinagpaliban. At bail petition ni Pastor Apollo Kibuloy, ibinasura ng korte. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape na po. Sarap magkape. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pagbabalita para alam namin yung update daily ng mga bilihin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Ano ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Gising!
ang inyong Mr. Gising in the morning. Ayun. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin El Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30, Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Alamin ang lagay ng ating bansa mula mismo sa ating Pangulo. Sama-sama nating siyasatin ang mga solusyon at suriin ang mga planong nabigyang katuparan. Tutukan ang special coverage mula 1:00 ng hapon. Panoorin at pakinggan ang State of the Nation Address 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong July 28, 2025 na mula sa nag-iisang DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Steve Raz, Robert Manosa, Radio Patrol Balita Alas 4. Alas 4:40 na po na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin po ang balitaan sa Radyo Patrol, Balita Alas 4. Tinangka umanong impluwensya ng dalawang grupo ang investigasyon ng NAPOLCOM sa 12 pulis na sangkot umano sa pagkawala ng mahigit 30 sabungero. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman and Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, sinubukan na muna ng mga grupong ito na aregluhin ang kaso ng mga pulis. Tiniyak din niyang mananatiling patas at pagpapatuloy ang pag-iimbestiga ng NAPOLCOM at ibabase ang resulta nito sa mga ebidensya. Oras natin, 4:40. Muling ipinagpaliban ang search and retrieval operation sa mga nawawalang sabongero sa Taal Lake dahil po yan sa masamang panahon. Sinabi ni Justice Assistant Secretary Mico Clavano na hindi itinuloy ang pagsisid sa lawa dahil sa poor visibility. Ilang sako na naglalaman ng mga inihinalang buto ng tao ang na-recover ng mga diver ng Philippine Coast Guard mula sa ilalim ng Taal Lake. Isinagawa ang search and retrieval operations matapos ituro ng whistleblower na si Julie Patidongan na itinapon naman sa Taal Lake ang mga nawawalang sabongero. Ibinita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na alyansa ng Pilipinas at Amerika na susi sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Nakipagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay U.S. Defense Secretary Pete Hegseth sa Pentagon bilang bahagi ng pagbisita ng Pangulo sa Amerika. Pinilala ng Pangulo ang ilang dekadang ugnayan ng Pilipinas at Amerika at pinasalamatan ang US government sa patuloy na suporta sa modernization ng AFP. Sinabi naman ni Hegseth na lalong tumitibay ang alyansa ng Pilipinas at Amerika. Tiniyak din ni Hegseth ang patuloy na support sa Pilipinas lalo na sa AFP modernization at pagdedepensa sa teritoryo. Ibinasura po ng Pasig City Regional Trial Court ang petition for bail na inihain ng nakakulong na leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado nito. Base po sa desisyon ng Pasig RTC, malakas ang ebidensyang inihain ng prosecution panel laban kay Kibuloy at mga kapwa-akusado na sina Sylvia Casemanyes, Pauline Canada, Jacqueline Roy, Crescente Canada at Ingrid Canada. Pero nilinaw ng korte na ang pagbasura sa petition for bail ay hindi naman tumutukoy sa merito ng nasabing kaso. Halos 1 taon nang nakakulong sa Pasig City Jail si Kibuloy at iba pang akusado na naharap sa non-bailable offense na qualified human trafficking. Naharap din sa kasong sexual abuse si Kibuloy sa Quezon City RTC. Wanted din ng FBI si Kibuloy na sinampahan ng patong-patong na kasong kriminal sa Amerika. Sa oras po natin 4:43, kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. DZMM Sona 2025. Sona 2025. O protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. sa Lunes. Kasado na. Narito ang balitang kumpirmado sigurado. At hindi Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico. Handa ng maningil ang taong bayan. Ito ang estado
ng bansa ayon sa iba't ibang militanteng grupong makikilahok sa pinaplanong malakihang protesta sa susunod na Lunes para sa ika-4 na SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa iba't ibang grupong pinangungunahan ng bagong alyansang makabayan, patuloy nilang kinokondena ang lumalalang korupsyon sa pamahalaan, partikular na ang pagkikibit-balikat sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sangkot sa iba't ibang alegasyon ng maanumalyang paggastos ng kaban ng bayan. Binatikos din ng grupo ang anilay kawalan ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan sa pagtugon sa nabigong taas sahod para sa mga manggagawa, pagpapabaya sa paglobo ng presyo ng pangunahing bilihin, kakulangan ng budget pangkalusugan at sa edukasyon. Patuloy nilang nagpapahirap sa taong bayan. Para sa kanila, walang bagong Pilipinas kung nagpapatuloy ang matatagal ng suliranin ng mga ordinaryong Pilipino dahil sa tradisyonal na politikang nauwi sa bangayan ng mga pamilyang politiko. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM. Maraming salamat, Nico Bagsik. Isa pang report ng ating Radyo Patrol. DZMM SONA 2025. SONA 2025. Iba't ibang grupo binatiko sa mahigit 12,000 pulis para sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado hatid ni Zeus Legaspi. Zeus. Overkill. Ganyan ang reaksyon ng iba't ibang progresibong grupo sa bilang ng mga pulis na ipadadala ng PNP para magbantay sa mga nakaambang protesta sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 28. Ayon kay Mong Palatino ng grupong Bagong Alyansang Makabayan, dagdag gastusin lang ang pagpapadala ng 12,000 pulis sa mga kalsada, gayong mapayapa naman ang gagawin nilang protesta. Dapat anyang ilaan na lang ang budget na gagastusin para rito sa disaster response ng pamahalaan. Para naman kay Antonio Lirio ng Alliance of Concerned Teachers, lip service lang ang sinasabi ni PNP Chief Major General Nicolas Torre III na iginagalang niya ang kalayaang magpahayag ng mga dadalo sa protesta dahil may track record na ang PNP sa pagharang sa kanilang pagmarcha. Pagsusog naman ni Kulek Soliman ng bunyog pagkakaisa, dapat pagtuunan na lang ng pansin ni De La Torre ang paghuli sa mga pugante gaya ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Nasa 10,000 ang inaasahan dadalo sa mga protesta sa Quezon City sa darating na Lunes. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Istreta. Sa ikalawang sunod na linggo, tataas na naman ang presyo ng langis. 1.10 kada litro ang itataas ng presyo ng diesel, 40 centavos kada litro naman sa gasolina at 70 centavos sa kerosene. Nagtaas ang presyo ng langis sa world market dahil sa pagkatake sa oil facility sa Iraq, gayon din ang bagong sanction sa Russia at pagbagsak ng inventaryo ng langis ng Amerika. Inilunsad po ng DOH Metro Manila Center for Health Development ang Eskwela Kalusugan. Bawat bata malusog sa NCR sa pakikipagtulungan po sa mga LGU, Department of Education at iba pang stakeholder. Umarangkada ang programa sa Pinaglabanan Elementary School sa San Juan sa pagtutulungan ng DOH at San Juan LGU para maresolba ang problema sa malnutrisyon at iba pang health issues sa mga paaralan. Binigyan ng libreng health assessment ang mga estudyante mula kindergarten at grade 1. Sinabi ni San Juan Mayor Francis Zamora na mahalaga ang mga ganitong mga programa upang matiyak na magiging malusog at maiwasan ang pagkabansot ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na nutrisyon. Una nang inilunsad ng San Juan LGU ang mga ganitong programa upang matiyak ang abot kamay na healthcare program para sa publiko. Oras po natin 4:48 na madaling araw dahil 4:48 na. Good morning. Maulang morning po sa ating mga pamilya po na nandiyan po sa kanilang mga bahay. Good morning. Ito po yung mga nag-message po sa ating Viber number na
0919-278-3000. Good morning kay Christian. Heavy rain sa MCX Muntinlupa Cavite Expressway. Sabi naman ng Ace Ramirez, dito po sa amin sa Velasquez Street. Naku, Kuya Ross, ito, Barona. Sa likod ito. Knee deep, halos ang baha. Ingat po sa atin lahat. Si Ian ng Binyan Laguna naman, good morning po sa lahat. At sa anak kong si Cheska at asawang si Dang Ingreso. Ingat po tayong lahat sa bagyo. Maria Lilibet Del Leonardo, good morning po sa maulang umaga. Mataas na po ang baha dito sa amin sa Malate, Maynila. Mula kagabi pa po at balakas ang buhos ng ulan. Si Gracia Concebido naman po, maulan na umaga. Walang tigil naman ang pag-ulan dito sa Nagcarlan sa Laguna. Stay safe. Sabi ni Messiah Dayan Lata na Las Piñas City, tumigil ang pag-ulan ngayon. Pero kanina, alas 2 sa madaling araw hanggang alas 4, pabugso-bugso ang ulan na may kasamang kidlat at kulog. Pasyarot naman, dun daw sa karinderya nila na Luz Eatery. Haba, ano po mga masasarap na pagkain dyan? Mainit-init. Hindi pa kami makapamalengke dahil bahapa ng bahagya sa Sabote at Moonwalk. At syempre, good morning po kay Tita Gemma Chico, kay Tita Nana Damian, kay Tita Rose Flores, kay Teacher Mads ng Quezon City, Tita Lina Ho ng Plardel, Bulacan, kay Cory Hilario ng Las Piñas City, si Maggie Demanza ng Makati City, Marinette Santiago Nueva Ecija at si Noel ng Baguio City. At syempre magandang madaling araw din po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa DZMM Radio Patrol sa Istreta sa kanilang mga radio. Doon sa mga nakamonitor sa atin sa kanilang mga sasakyan. Yung iba nagme-message, stuck daw sila sa traffic. Yung iba hindi makalabas dahil baha. Naku po, mag-iingat po tayo ha. At syempre magandang madaling araw din sa mga nakatutok sa atin. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Kung nasa man po kayo panig ng mundo na nakikinig at nanonood via I Want. Syempre sa cable. At syempre sa mga nasa Facebook at YouTube. Ang ating YouTube nasa 13,000 na live viewers. Magandang morning po ha. May partner. Sinasabi nila dito yung mga sitwasyon ng mga lugar nila. May mga baha daw talaga sa kanila Si Gemma Chico, Maria Lilibet, Romaric Rojas, ang Bato, Catanduanes, sabi niya, present! Good morning! At syempre, good morning po. Maya paabak po kay Sir Zosimo Gaspin. Balita ko yung Pampanga partner, may malakas din yung ulan doon at may pagbaharin Ingat po tayo. Oo nga, sabi ni John Robert Basco, good morning, tuloy-tuloy po. Malakas na ulan dito sa bayan ng Santa Maria sa Laguna. Naku, ingat po ingat. Kay Ainis Cosio naman po, magandang morning, mag-iingat din po kayo. At syempre po kay Carlota Manulid, mula po yan sa Porac, Pampanga, good morning, ingat din po tayo. Magandang morning din kay Maylene na nandyan sa Sinuloan, Laguna. Mag-iingat po si Mami Forever. Good morning from Valenzuela City siya, si Carlota Manulid ng Porac, Pampanga. Magandang morning din po Dito si Abner Pena, sabi niya as of now nandun daw siya sa Cavite, Bahana, sabi din niya. Imus Cavite. O yung sa Marikina River po ay nananatili pa rin po sa third alarm sa mga kababayan po natin, kapamilya po dyan sa Marikina. Kung kinakailangan po mag-evacuate, tayo po ay mag-evacuate na. Si Renato Nieto, sabi niya, grabe yung traffic sa NLEX southbound. Ang dating 35 minutes na biyahe from Malolos to Balintawak, inaabot siya ng 7 hours. Yung mga taga-Paranaque po at sukat na binabahaw po ngayon, ingat din po tayo, maghanap po ng alternatibong ruta para hindi po tayo matraffic. Sa oras po natin 4:52 na madaling araw, eto po muna mga balita sa labas ng bansa. Balita sa labas ng bansa, 19 patay nang bumagsak ang training jet ng Bangladesh o Bangladeshi Air Force sa paaralan sa Dhaka, Bangladesh. 164 pa ang sugatan sa trahedya ayon sa Bangladeshi military, kaka-take-off lang ng Air Force jet nang magkaproblema sa makina at bumagsak sa school campus. Idineklara ng Bangladesh ang Day of Mourning bilang paggunita sa mga biktima. Samantala, umakyat sa 18 patay sa ilang araw na malakas sa pag-ulan na nagdulot ng landslide at pagbaha sa South Korea. Siyam pa ang patuloy na nawawala. Ektaryang tanim ang nalubog sa pagbaha at libu-libo namang infrastruktura ang nawasak. Showbiz! Balita! Alamin naman natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, good morning. Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Okay na okay ang salubong sa pinakabagong kapamilya teleserye na It's Okay to Not Be Okay na pinagbibidahan ni Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino.
Una nang naipalabas sa Netflix noong Biyernes ang unang 2 episode ng Pinoy adaptation na hangos sa hit Korean series at agad nag-number 1 sa top 10 TV show sa Pilipinas. Kagabi naman, unang ipinalabas sa Free TV ang serye na ayon pa kay Ann, aabangan dahil mas intense ang karakter ni Mia kumpara sa orihinal na si Ko Moon Young. Sa iba pa nating chika sa umaga, napanood na ba ng lahat dahil nangunguna pa rin si Man of Steel Superman sa North America box office. Sa ikalawang linggo nito sa mga sinihan all over the world, pumalo na sa higit $400 million ang kabuoang kinita ng pelikula. Hindi lang yan dahil patuloy din itong umaani ng magagandang reviews worldwide. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, Erica Balmes! Sports Balita. Sa ating sports balita, posibleng rematch kay WBC champion Mario Barrios, kinontra ng kampo ni Manny Pacquiao! Yan ang ibang sports balita ng ating big man ng DZMM na si Alfred Alfred. Anong latest? Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, wala umanong plano ang kampo ni People's Champ Manny Pacquiao sa rematch kontra kay WBC welterweight champion Mario Barrios. Ito'y matapos mauwi sa majority draw ang laban ni Pacman at Barrios noong linggo. Tinukoy ni MP Promotions President Sean Gibbons sina WBA welterweight champion Rolly Romero at WBA welterweight champion Gervonta Davis na mga posibleng makalaban ni Pacman. Bumalik na sa Los Angeles si Pacquiao at kanyang entourage kung saan muna magbabakasyon ang People's Champ at kanyang pamilya. Samantala, bumagsak ng 14 na pwesto ang world ranking ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team. Mula sa number 64, bumaba sa 78th place ang world ranking ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team. Nakaapekto sa world ranking ng Alas Pilipinas ang 5 pagkatalo sa 2 leg ng CV League. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po, si Alfred Dalde, DZMM. Partner. Maraming salamat. Yan po si Alfred Dalde. DZMM, numero 1 sa aksyon. At narito muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol Balita alas 4. Malaking bahagi ng Metro Manila at mga karatig lalawigan binaha dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat, libu-libong individual apektado. 5 na italampatay sa pagagupit ng bagyong Krising at habagat tayo sa Office of Civil Defense. EDCA sa iba't ibang bahagi ng bansa gagamitin sa rescue at relief efforts. 2 pang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at posibleng maging bagyo binabantayan ng Pag-asa. Investigasyon na napulkom sa mga pulis ay sinasangkot sa pagkawala ng mga sabongero tinangka umanong areglohin. Sa lalawigan, radio broadcaster patay sa pamamaril sa Surigao del Sur. At sa balitang sports, posibleng rematch kay WBC welterweight champion Mario Barrios ibinasura ng kampo ni People's Champ Manny Pacquiao! Yan, galing ng delivery. Pacquiao! Ang galing. Dapat ikaw na official VO niya, no? Kapag habang papasok siya sa ring, di ba ikaw yung nagsasalita? Pwede, oo. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, please welcome Manny Pacquiao! Hindi, medyo prolong mo lang. Pacquiao! Ayun, Mura lang no? ako, partner. Oo nga, libre lang yan. Ay, libre lang. Wala libre ngayon. Wala libre ngayon. Ay, magandang umaga po sa mga umabot po sa atin sa Patentes Check. Si Mercy Garcia, itong batang palaboy na to, si Sharlita Bermejo, pangalan niya talaga, batang palaboy. Bet Kamaing, magandang umaga mula dyan sa Marikina. Kumusta po kayo dyan sa Marikina? Anong sitwasyon po ninyo dyan, ha? Si Kiang. Good morning kay Kiang, kay Tiger Lily. Mag-iingat po tayo kay Danilo Talangan. Mag-iingat po kapamilya. At syempre po kay Venus Zulueta ng Pasig City. Okay, maulang umaga po dyan po sa Barangay Manggahan. Napakalakas daw po ng ulan doon ngayon. Si Edwin Dinero, sabi niya, maulan po dito sa Quezon, sa Gumaka, Quezon, sabi niya.
Si June Azucena, dito po sa Paranawe, walang humpayang ulan. Naku! Si Glopet Pag-ong naman po, maayong buntag. Pabati po sa aking mga magulang sa Dasmariñas, Cavite, sa Agapito and Gloria Pang-ong. Ingat po. Salamat po, watching Ayan. from Dubai. Jo Marie Vicencio, good morning po from Lianera, Nueva Ecija. Ingat po tayong lahat, sabi niya. Ha? Aba, si Angel Lazo, maraming salamat po. Talaga na-amaze ako, sabi niya kasi. Good morning, Stephen Robert. Hindi kompleto ang araw ko kung walang DZMM. Galing naman. Thank you very much. Ano pangalan daw? Ano? Nawala eh. Okay, tuloy-tuloy pa rin po kayong tumutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. At dyan na po mga balita ngayong Martes, July 22, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at Iwan TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz, nagbabalita. Ano bang oras? Naririnig din tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Ako naman po sa Radyo Patrol Robert Mano. Handang magserbisyo sa inyo. Antemano, susunod na Ronda Pasada kasama ang poging-poging si Dari Johnson Manabat. Bye! Ingat-ingat. Maulan, baha. Robert Mano sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. DZMM Radyo Patrol 630 na